foreign, sa mga ibang bansa, sa mga embassy, sa human rights sa Geneva. Winelcome namin kayo. Sinabi ko sa mga embassy doon, kahit we don't agree, pasalitain sila. O, di ba may due process? So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that. But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? Dadagan Balita News Update. Dadagan Balita. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Oh, so, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi, Milyonaryo, sama-sama tayo magbagay. Maging milyonaryo. Dadagan Balita. Alright, welcome back mga kabaitan, magandang buhay ho. Kamusta na naman? Nagbabalik na naman tayo para ho maglalahad ng mga impormasyon kung saan ho ay dapat ho nating malaman dahil tayo ay may pakialam sa bawat pangyayari sa ating lipunan kabalitaan. Kaya pasasalamatan muna natin yung 54,792 subscribers. Onwards, may dadagdag pa ho dyan mga kabaitan. Salamat ho sa inyong suporta. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin nyo na ang notification bell at yung subscribe button mga kabalitaan. And then, damihan nyo po ng likes at buhusan nyo po ng maraming komento, reaksyon, opinion at suggestion. Then, i-share nyo po itong ating video mga kabalitaan. At huwag nyo rin pong i-skip yung ads na inyong mapapanood dito, mga kapitan. At assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim na nanonood ngayon. Mabuhay ho tayong lahat. Lahat ng mga Pilipino sa lupalop ng ating mundo. Welcome na naman ho sa ating panibagong vlog, panibagong araw, panibagong usapin na naman ho sa programang Danagan Balita Reaction Video News sa Update. Dadagan Balita. So ngayon po, hindi natin ito papatagalin at isa-isahin na lang ho natin yung mga nakukuha ho nating impormasyon patungkol ho sa pangyayari ngayon sa Tilipunan, lalo na sa pagkakaaresto, pagkidnap di umano kay Tatay Digong Duterte. At alam naman ho natin na ipalabas na natin dito na ito palang pagkakadakip ni Tatay Digong ay planado ho ng administrasyon. Kaya pala ang lakas ng loob ni Diwata na magsasabi na I want to pin him down. Sabi niya, talagang one of these days mapipin down ho namin yan. So I want Duterte, I want to pin him down so that magkaroon ho ng hustisya yung mga kailangan hong mabigyan ng hustisya mga kabalitaan. So yun po yung problema ho dyan mga kabalitaan. Kaya anyways, patuloy lang ho tayo sa ating laban dahil hindi naman natutulog yung ating mahal na Panginoon. Hindi natutulog ang Diyos mga kabalitaan. At ngayon ay talagang medyo malungkot ang karamihang mga Pilipino na kumakampi kay Tatay Digong Duterte. Pero bukas makalawa mga kabalitaan, sisikat din naman yung araw para ho sa atin. At hindi na rin ako magtatagal. Papakinggan ho natin itong si Senator Alan Peter Cayetano at siya po ay nagbigay ng komento at parang hindi ho maganda at hindi parang masakit sa kanyang damdamin kalooban sa naranasan ho ni Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. Ito po, panoorin natin si Senator Alan Peter Cayetano. Good evening everyone. There's so much confusion. Hindi dapat ito. So kanina, pasensya na po kayo kasi napaka-windy, so baka hindi nyo po narinig yung sinabi ko. As you know, I've been talking about principles and values, trying to be constructive, trying to be supportive sa lahat. But sinabi ko nga kanina na dapat yung legal remedies are available to everyone and yung due process is available and guaranteed to everyone. I'm trying to be deliberate kasi nga kagabi sabi ko sa inyo, huwag emosyon, mag-isip muna. Kanina nung nag-unfold yung
pag-aresto at wala pa yung warrant of arrest pero pinag-uusapan na nandyan na. I was soberly and quietly, patiently listening. Yung isang channel, pinila isa-isa ang mga kalaban ni President Duterte from mga legitimate human rights lawyers, former Senator De Lima, those from the Philippine left, napakarami, and basically rejoicing. And I respect their rights, di ba? Pinaglaban nila to yung legal at sinasabing human rights sila. Pero hindi ba yung human rights due process? So let me stop there. In the first part, ang sinasabi ko, naiintindihan ko that there's always two sides to an argument. And when you go to court, kung ano man korte yon, quasi-judicial, when you go to a fiscal, when you go to an international court, precisely nga kasi hindi kayo magkasundo. So hindi ko tinatanggal sa human rights activists na meron silang pinaglalaban. Sa part 1, ito yung part 2. Yung isasakay siya sa eroplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine court na nagsasabing dapat siyang i-extradite or i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? No? Hindi ko nilalahat kayo sa Ateneo Human Rights, alam nyong mahal ko kayo. Part ako niyan. Sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa aeroplano tapos dadalhin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, ni isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. Hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at nilitigate pa dito? So, yun po ang sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, pray for our courts, pero may pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa. Diba? So, yung President, napaka-importante. Kung anong pinapakita natin sa lahat. So, sa akin, I continue to pray tonight. I appeal to everyone involved. Sinabi natin sa lahat, mahinahon, wag mapusok ang damdamin. Pero hindi ibig sabihin no, na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. So, yun ang challenge ko ngayon sa mga human rights advocates. Hindi ba, nung nasa DFA ako, kahit we disagree, pinaglalaban ko na makapagsalita kayo sa mga foreign, sa mga ibang bansa, sa mga embassy, sa human rights sa Geneva. Winelcome namin kayo. Sinabi ko sa mga embassy doon, kahit we don't agree, pasalitain sila. O, di ba may due process? So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that. But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? So, di ko lang alam baka may nagsasalita na, baka tahimik pa. Tinitignan ko sa TV bago ako umalis kasi meron pa akong taping at appointment tonight. Tinitignan ko walang mga human rights na nagsasabing tama yung warrant of arrest pero sandali lang, mali na sinakay nyo na lang sa airplano at padadala nyo sa ibang bansa. Yung ang PNP pagka may hinuli, di ba, na aktivista, sabay-sabay na lahat ng mga human rights activists na ba't nyo hinuli, give them kailangan may abogado sila, kailangan due process, nabasahan sila and everything ganyan, no? So kanina binasahan ng Miranda rights, may warrant,
of arrest, so okay yon. Pero yung isasakay mo sa aeroplano, anong korte sa Pilipinas ang nag-order nun? 'Di ba? So, fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order tapos arestuhin mo dito. Sige, sabihin mo pwede yon, but hindi ka pwedeng pumunta ng korte at hindi pwedeng i-sort out muna ng korte yon. Bigla mo na lang isasakay sa airplano. No wonder si Kitty sabi niya, this is the plane na kinidnap yung yung tatay ko, di ba? Pag sinabi mong kidnap, I'm not talking about the legal term, yung colloquial term, no? Yung ordinary meaning ng Pilipino. Kapag ka may legal authority ka na kunin yung isang tao, hindi kidnapping yon, di ba? So, maa-argue na kailangan arestuhin kasi nga, yun ang interpretasyon ng gobyerno natin ngayon, tapos whether sa krame or kung saan man siya i-detain, di ba? Pero, yung hindi mo binigyan ng 24 hours yung kanyang mga legal counsel na questionin to sa korte. So, no wonder yung bata, kidnapping ang tawag. And I think many Filipinos will interpret it that way, no? So, hindi ako pwedeng hindi magsalita kasi parati namin sinasabi sa aming show, Cayetano in Action with Boy Abunda, na yung tama, tama. Yun din ang turo ng tatay ko, yung tama, tama. Yun din ang nasa Biblia, kung anong tama ay tama. So I don't feel that I have to speak on all legal issues, and I really try to be supportive of each and every administration because I know mahirap maging nasa administrasyon, di ba? But at saka napakahirap po i-defend yung hindi natin kasundo, hindi natin kabate, yung lalo kung parati ka in-Alaska and everything. But ano ba yung bare minimum, di ba? Yung bare minimum is yung karapatan nung kalaban mo respetuhin at may karapatan siyang tumakbo sa korte. So I'll end there, but I hope no na may nakikinig pa tayong lahat. I believe that lawyers are officers of the court. Yun ang turo sa atin sa law school. I don't think may pumapasok naman sa law school na hindi idealistic. Lahat naman tayo halos gumagraduate ng idealistic. Tapos nagiging practical pag nagpa-practice na, nasa gobyerno, nasa business. But there are times that we just have to stand up for what's right. And we have to echo that para malinaw sa lahat. So, kailangan malinaw sa DOJ, sa PNP, sa militar. Kailangan malinaw po sa practicing lawyers, malinaw sa mga businessmen, malinaw sa mga anak natin, kahit 7-year-old yan, grade 1, grade 5, na sa Pilipinas, pagka may nag-accuse sa'yo, you can go to court. Pagka hindi malinaw, katulad ngayon, there's so much confusion, you have a court, you have a system that's working, that you can go to and you can run to, and you give them reasonable time. Di naman namin sinasabi na 15 days, 30 days, 2 months, hindi nag-action yung korte. Huwag nyong gawin yung tama, yung dapat tingin yung tamang gawin, di ba? Pero yung kalilipad lang galing dito, yun nga, 8 years old, kailangan ng medical attention, tumakbo na yung mga lawyers sa korte, bigla nyong isasakay sa airplano, tapos dadalhin nyo na sa Hague. I mean, alam ko serious yung charges. Isa po ako sa nagtanggol dyan at isa po ako sa who listen to criticism, and I also criticize behind closed door, and I also drew the lines, no? Having said that, there was always a court to go to, and there was always palitan ng kuro-kuro, palitan ng ideas, palitan ng akusasyon para mapag-usapan, 'di ba? So si President Duterte, former President Duterte, iba magsalita sa human rights. Ako, I've always respected you. Kahit magkabila sa politika, I've always said that trabaho nyo yan. Kahit yung tatay ko noon, ang daming mga controversial cases, yung ibang human rights lawyers, ite-take nila kahit na ang baho-baho.
kahit ang galit na galit yung tao doon sa accused, meron abogado, I have to defend their rights. At tinuruan niya ako na respetuhin mo yung mga yan, Alan, kasi kailangan may magtanggol ng basic rights nila. So, pinakasimple lang sa akin, hindi ba basic right ng kahit sinong Pilipino, much more a former president, di ba? Hindi ba basic right niya naman na he can go to court and ask the court to interpret bago nating gawin? Paano po kung 1,000 ang gustong ipadampot ng ng ICC na yan? So, 1,000 eroplano na ba ang nakahanda para ilipad isa-isa at hindi na pwedeng pumunta sa korte? Baka sabihin nyo sa iba sa inyo na absurd naman yung sinabi mo, Kuya Alan. Hindi po, sa debate po may tinatawag na argumentum ad absurdum. You bring the argument to the absurd para nga you can assess kung yung ginagawa mo tama. Diba? So, let me pose that question. If the ICC now orders the arrest of the whole Supreme Court, they order the arrest of the whole Congress or Senate, they order the arrest of a sitting president, will we now arrest them and put them on a plane and send them there? Sabihin nyo, absurd. Hindi So, nung 2022, halimbawa, nung bago yung administrasyon, you have 2 Congresses who supported PRD. You have the Supreme Court na karamihan at that time was appointed by PRD. 'Di ba? May mga court, may mga cases na So, pwedeng sabihin ng ICC, sama-sama kayong lahat. 'Di ba? So, yun yung isa na absurd ba 'yon? But that can happen, 'di ba? O secondly, yung sinabi ko, hindi matataas na tao pero marami. Let's say they suddenly send na 200 names of PNP or former PNP, 100 from PDEA. They send you 200 names from the AFP. They send you names from the cabinet, etc. So 500 yan, 1,000. Arestuhin natin sabay-sabay yan. Tapos hindi natin hihintayin sabihin ng korte, doon na lang sa Hague. Lumaki po ako na alam ko po yung saying, sa presinto ka na magpaliwanag. Pero may bago na ngayon, sa Hague ka na magpaliwanag. Mahirap po magpaliwanag sa Hague. At anong gagawin ng embassy doon after makita yung nangyari dito? Will they give assistance to PRD knowing na dito hindi natin hinintay yung korte? Paano yung mga lawyers na kailangan niya doon? Paano yung doctors na kailangan niya doon? So, it just boggles my mind how we could put him on a plane then just say sa Hague na lang magpaliwanag, no? So, I'm talking to you from the heart, but I'm also a lawyer, a former speaker, former DFA secretary, former congressman, so and a lawyer. So, 'di ba ang tinuturo sa atin pinakasimple, ano ba yung reasonable? So, hindi ba reasonable na patulugin siya na may doktor, let him get some rest, see what will happen tomorrow sa Supreme Court, see what the lawyers from both sides do in terms of seeking legal remedy, then give everyone due process, and then sort out the confusion, di ba? Sort out the confusion, di ba? So guys, I'll stop there. I know many things of what I said is being felt nationwide. I know this is a very divisive issue. I'm looking at Facebook before I decided to speak. Hating-hati or mas maraming iba-iba, but yung point ko nga pagdating sa due process at legal remedies, hindi dapat tayong hati-hati, 'di ba? Hindi dapat tayong doon. Dapat yung pinakasimple na let me leave you with this. Ang Diyos ay all-knowing. Alam niya na kinain ni Eva at Adan yung forbidden fruit. Pero sabi ni Lord? Nasaan kayo? Ba't kayo nagtatago? Tapos nung sinabi ni Adam and Eve, we're hiding, we're naked, sabi niya, why are you naked? Alam na ng Diyos kung ano nangyari, pero binigyan pa rin niya ng due process si Eva at Adan by asking them. So when the lawyers go to the court and saying, ano ba tong warrant? Ano ba tong ICC? Tama ba? Meron ba jurisdiction? So, ngayon sa media nag-argue lahat ng abogado okay lang yon para maintindihan natin. Pero pagka nilipad mo na, mutin academic na, ang Hague ba susunod pag sinabi ng Supreme Court, ibalik mo yan? Ang sasabihin ng Hague,
kami na may jurisdiction dyan, no? So, I don't think may conflict yung ano sabi, Roy, umiyak ka lang dyan, wala ka nang magagawa kahit lumuha ka ng dugo. Hindi totoo yun, Roy. Una-una po, ang pag-iyak sa bayan, pag-iyak ng puso namin dahil nga walang due process, para sa atin lahat yun, para din sa iyo. Kung ikaw o kamag-anak mo ihulihin tapos sabihin sa iyo, sahig ka na magpaliwanag. So, ganito din po ako kung ang hinuli ay taga-admin ngayon. Ganito din po ako kung ang hinuli ay kalaban namin sa Taguig. Siguro wala lang ganitong public attention dahil hindi natin papansinin lahat, di ba? Patunayan kung mali, simple lang po. Pumunta ka sa law school, kahit sinong teacher sasabihin sa yung mali kasi may due process dapat, di ba? Due process, there is no power in this world that is above due process. Not the United States of America, not the United Nations, not NATO, not the ICC. Sabi ko nga sa inyo, ang God above us eh. Pero makikita mo, all throughout the Old and New Testament, may due process siya. Di ba? Nagtatanong muna at binibigyan tayo ng tsansa. Of course, tayo guilty, no? So mga kapwa, mga kapatid na abogado, regardless po kung administration tayo position, and I'm not speaking against any one person or any one group. I'm just saying mali. Ang tama ay tama at mali ay mali. So, tanong ni Leslie, may TR no ba Supreme Court? Sa pagkaalam ko, Leslie, wala pa. Pero ang pagkaalam ko, you give them reasonable time. Ang problema kasi pag nasa airplano at lumipad na, susunod ba yung piloto pag sinabing may Supreme Court, TRO, wala ka na sa jurisdiction ng Pilipinas. Pag nandun sa Hague, pag nag-utos tayo sa Interpol, ibalik nyo si Duterte dito, ibabalik ba nila? 'Di ba? So, 'di ba nangyari yan sa gusto ng US kunin na kaagad si Congressman Jimenez? Ang haba pa ng proseso na nangyari. Kasi nga binigyan pa nila ng lahat ng pagkakataon dito sa korte na magpaliwanag muna at kung tama yung extradition or hindi, 'di ba? Al sabi do meron na daw. So kung meron good. I really don't know. That's why I said may meron pong confusion ngayon. Ang point lang po namin mga abogado, may legal remedies hindi mo pwedeng i-deny at saka yung due process. So yung due process pumapasok yun kung ibibigay mo yung legal remedies, 'di ba? So kung sasabihin mo, sige Alan, pwede ka magpaliwanag sa korte. Pero tatalian mo ako, bubusalan mo ako, plaplatan mo kotse ko at hindi ako makapunta sa korte para i-file, 'di ba? So ano kaibahan 'yon pag sinakay mo siya sa eroplano at wala na siya dito, 'di ba? So I'm not saying he shouldn't face that. I'm saying if the court says and it's all legal, yun, 'di ba? Hindi ako naniniwala na kung ano ang sigaw, kung ano yung majority, kung ano yung tama, 'di ba? So let me stop there and ask everyone to say a prayer. No, not for any specific group or political leaning. Say a prayer for our judicial system, say a prayer for our country, say a prayer for our children kasi nanonood sila dito. God bless you guys. Good night. Gun agad balita. So yun po ang naging pagpapaliwanag ho ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabalitaan. 5,000 pesos. Buti pa sila may 5,000 pesos mga kabalitaan. Lagi na lang 5,000 pesos. Magkano nga ba? 5,000 pesos. Yun, yung pera ho ng taong bayan mga kabalitaan wala na. Nagamit na ho sa hindi maganda. Kaya itong si Senator Alan Peter Cayetano ay medyo masakit ho yung kanyang, nakikita natin nasasaktan ho ito mga kabalitaan. Dahil katandim niya ho ito nung nakarang eleksyon si Tatay Digong. At na siguro malamang kilala niya na si Tatay Digong. Kaya yung sa kanya lang naman ay kung ano yung tama, dapat yun ang tama. Yun ang gagawin. Kung ano yung mali, huwag gawin. Di po ba? So, medyo malungkot na nga lang din yung balitaw ngayon. Itong si Torre, talagang malakas yung loob dahil nga po ay may kapit ho, mga kabalitaan. Sino bang kapit niya ngayon? Siyempre si Bungit. Si Bungit pala yung namimigay ng ng ebidensya di umano. Ha? At sinabi na nga tagal talaga sa ICC mga kabalitaan
Diba, napakasakit to. Talagang trinaydor ho nila dito si Tatay Digong Duterte. At siguro malakas ding loob ni Bonget na bibigyan ng mga ebidensya itong o kumbaga nakipag-cooperate yung Bonget administration sa ICC dahil ito na pala siguro yung nagiging plano ho nila na kaya pala si Tamba, ito kinokonek ko lang kaya siguro, kaya si Tamba na nililigawan niya ho yung ating kapulisan, yung ating mga kasundaluhan, bibigyan ng kung ano-ano. In other word, ay binili na ho yung kanilang loyalty. So kaya malakas yung loob ni Torre at ni Bonget dahil siguro yung author ho nito, ito ring si Tamba at sinasabi, guys, wala na kayong alalahanin pa kasi nasa atin na yung mga militar at pulis. Wala na. Naano na natin. Nagayuman na natin. Kaya kung anong gagawin nyo dyan, basta Duterte yung tirahin nyo na. Walang mangyayari ho sa inyo. Posible ganun ho mangyayari mga kabaitan. Ganun ho talaga yung, posible ganun ang mga napag-usapan or pinag-uusapan para at least, maisakatuparan yung kanilang mga binabalak mga kabaitaan. Nakikita ko lang baka ito yung dahilan para hindi makapalag itong mga mukhang perang mga sundalong walang kwenta rin mga kabalitaan. Kung gaano kawalang utang itong presidente natin, itong si Tamba, ganun din ho ang kawalang hiya itong mga hiniral natin dyan sa ating hanay sa kapulisan at sa kasundaluhan. May nakausap po akong miyembro ho ng sundalo na isa ho siyang lieutenant. Official po yan mga kabalitaan At sabi niya po sa aming conversation na galit na galit yung mga Bisayang sundalo dahil sa ginagawa ho mga kabalitaan nitong si Bungit at si Tamba at si Torre. Kaso hindi lang talaga sila makakakilos, makakagalaw Kasi parang nabubusala. Hindi naman literal na nabubusalan. Parang natatakpan yung kanilang mga bibig at nilulunok na lang yung kanilang mga prinsipyo. Dahil kung sila ikikilos, wala ho silang kalaban-laban. Naghihintay lang ho sila na meron talagang mas mataas pa sa kanila na gagawa ng action mga kabaitan. Pero sa ngayon daw, wala, trabaho lang daw sila. Pinagpikit balikat lang nila yung pangyayari. Parang wala silang nakikita. Pero deep inside, pag sibilyan ho sila, yun po yung pinag-uusapan ho nila mga kabaitan. Talagang nasasaktan ho. Kaya tama ho sinabi ni Attorney Alan Peter Cayetano, kailangan magdasal ho tayo, magkaisa. At kailangan din na bigyan natin lakas yung pamilya Duterte na ipakita ho natin na nandito ho tayo. Sumusuporta pa rin tayo sa kanila mga kabalitan. At sana nasa mabuting kalagayan itong si Tatay Digong Duterte at as far as I know, based sa naririnig ho natin, maganda naman daw yung kulungan may kusina, may lutuan, may CR, may mga libro, may Bible or ano-ano pa at maganda yung tulugan. Siguro komportable si Tatay Diggs at lilitisin parang aabot yata sa 2 hanggang 8 taon ang paglilitis nito. Ilang taon na ho si Tatay Diggs? 80 na ngayong buwan na to. Mag-88. Malamang hindi pa masisintinsahan yan. Kung ano mang magiging resulta dito, baka kunin na yan ni Lord. Mas pipiliin pa natin. No? Makapagpahinga ng tusto si Tatay Digong kaysa naman sa bababuyin ng administrasyong ito mga kabaitaan na walang delikadesa, walang utang na loob, napakakapal yung pagmumuka ng mga hinampak na yan mga kabalitaan. Anyways, kung gusto niyo po itong ating reaction video, share niyo po ito at damihan po ng likes at mag-comment kayo, i-share, then of course mag-subscribe at pinutin ang notification bell. Huwag niyo lang pong i-skip yung ads mga kabalitaan. At ako po hindi magtatagal at magpapaalam na rin ako at pasasalamatan na lang muna natin yung ating 54,792 subscribers mga kabalitaan, yung mga moderators, team replay, silent viewers po natin at sa mga nanonood na hindi pa po nakapag-subscribe, maraming salamat. Sana mag-subscribe na ho kayo at panatilihing tumutok dito sa ating munting bahay mga kabalitaan. Mami Rose, Daddy Berting at lahat-lahat ng mga nanonood sa Cebu City, Tobias family, maraming salamat mga kabalitaan. At ako po ay, of course, ating mga OFW pala, no, saludo ho tayo sa inyo, overseas Filipino workers. Maraming salamat to. At may papakita lang po pala ako sa inyo bago pa po ako aalis at matatapos so dito mga kabalitaan. Silipin ko muna to kasi yung kaganapan ho doon sa Netherlands,
ano po, talagang mararamdaman mo na parang nakaka-touch yung mga sigaw ng mga Pilipino doon at sinasabi ho nila na kailangan ibalik daw si Tatay Digong Duterte, kailangan maibalik daw mga kabalitaan sa Pilipinas. So yun po ang kanilang sigaw mga kabalitaan. Ito, Rodriguez ay hindi ho pinayagang. Alright, so ito yung live natin kaninang okay, yeah, ito nga. So ito yung pagdating ni Tatay Digong Duterte. Fast forward natin to mga kabalitaan. Okay, fast forward natin to. Dito ho makikita ho natin yung hiyawan ng ating mga mamamayang Pilipino. Makikita nyo po ay nagsasalita kasi ako diyan. Okay, saglit lang po. Parang may pumasok na iba. Saglit lang. Inintay natin to. Fast forward lang natin to kasi ito na mga kabalitaan ha. Talaga sila. Ba't ganun ho si Tatay Digong Duterte ho nila? Na napapamahal na ho yung mamamayang Pilipino kahit wala na ho mga kabalitaan sa ating bansa at sila'y naninirahan ng. Okay, so yun yung nangyayari ho dyan mga kabalitaan yun. Yun pa, pagbukas ng pintuan at saka dadating na ho si Tatay Digong Duterte ho dyan. Okay. So, parang umabot tayo ng ilang oras tayo nag-live kanina at kahit wala tayong tulog, andito pa rin ho tayo mga kabalitaan. So yun, nagtitipon-tipon na ho yung mga supporters ng DDS. Kaya, siguro, may nasabi sila dito, mga siguro sa araw ng, kailan ba yun? Parang bukas yata yun, no? Na dadami pa yung mga Pilipinong magpapakita ng suporta. Ewan ko lang, wala pa akong update kay VP Sara at kay Congressman Pulong Duterte kung naandyan na ba mga kabataan. Yun po, bumukas na ho yung pintuan at dadating na ho dyan. Excuse me po. Ito na po, panoorin nyo. Yun po, mabilis. Nakaulan siya. Yun na po yata yun. Yun na po yun. Close. Nakita niyo po mga kaibigan. Ito lang yung aso. So ayun po mga kabalitaan, no? Nakikita na ho natin mga kabalitaan na sumisigaw ho yung mga kababayan ho natin dyan at parang nasa loob na ho dyan sa isang parang napakataas yung gate at makikita niyo po sa video na sumisigaw na ho sila. At ang napakaganda ho dito mga kabalitaan kasi hindi ho sila pinagbabawalan at para bagang sinusuportahan pa sila ng mga gwardiya ho dyan. At napakasaya at masarap po sa puso't pandinig ho natin na. So yung nagsasalita, kanina pa ho yun mga kabalitaan ha. At itutuloy lang ho natin yung panunod kasi ito yung live ho natin. Nandyan yung ating mga kababayan dyan sa Netherlands kung saan nandyan din ngayon si Tatay Digong na nagpapakita ng kanilang suporta at parang nanlaki ho yung mga mata itong mga puti, no? Itong mga Dutch nationals dyan kung saan ay parang gulat sila na ganun pala kadaming taga-suporta itong si Tatay Digong Duterte. So ito ay mapapaisip talaga sila. Ba't ganun ho si Tatay Digong Duterte ho nila? Na napapamahal na ho yung mamamayang Pilipino kahit wala na ho mga kabitaan sa ating bansa at sila'y naninirahan na dyan sa Netherlands. Pero bukang bibig pa rin ho nilang sinisigaw, Duterte, Duterte, Duterte. So, ito po yung isang hudyat po na at sana itong sigaw na ito ay magkaroon ho ng pagbabago yung kanilang kaisipan na hindi pala kriminal itong ating iniidolong bayani ng ating bansa na si former President Rodrigo Roa Duterte mga kabalitaan. So nakakapanindig balahibo ho yung sigaw at nakakabinging hiyawan ng ating mga kababayan dyan sa Netherlands mga kabalitaan. At yun nga po, may bisita rin po tayo sa kabilang linya po. Itong si Pari Virgilio Cias de Junior. Nandito ho, kausap po natin. Nagmomonitor din po yan sa mga kabalitaan sa ating munting bahay. At parang hindi nakakagulo ha, parang masaya lang ho. At pinapakita lang ho ng mamamayan dyan na mga kababayan nating Pilipino
na suportado ho nila si Tatay Digong Duterte. Sana naman lang, no? ICC, magising ho kayo sa katotohanan. Sana pakinggan niyo po yung sigaw-hiyawan ng mga mamamayang Pilipino dyan. Na ito'y nagpapatunay na yung ating presidente si Tatay Digong Duterte ay hindi ho masamang elemento. Hindi ho mamamatay tao. Ginagawa niya lang po, linilisan niya lang po yung bansa ho natin para ho sa kinabukasan ng mga kabataan at susunod pang henerasyon. Bawat pamilya ho natin mga kabalitaan. Napakasarap tignan, napakasarap sa pandinig, at napakaganda panoorin itong mga kababayan natin na nagkakaisa ho mga kabalitaan para naman mapakita sa buong mundo na sila ay tunay na minamahal si Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. Send him back! Send him back! Send him back! Send him back! Napakaganda ho! Diba? Send him back! Narinig niyo po ho yun? So, ayaw ho talaga malitis itong si Tatay Digong Duterte dyan sa Netherlands. I already speak head tilt and home. At sila na mismo mga kabitan ang nagsasabi iuwi nyo yan si Tatay Digong Duterte. Oh, naiyak yung iba mga kabitan, yung mga kababayan natin, naiyak po sila. Poor justice system! Send him back!
There's a reason your family is the way it is. But where did all that come from? And from who? Ayun po mga kabalitaan, hinto na ho natin dito. So pinapakita lang ho, nire-recap lang ho natin sa hindi pa po nakakapanood sa pangyayari ho yan noong paglapag ni Tatay Digong sa diyan sa lugar niyan, and then hanggang dinala, pinasok sa isang detention cell, at napakaganda naman ho yung detention cell nila mga kabalitaan. So ayun po, kung nagustuhan niyo po, huwag kalimutan i-share, din manalangin ho tayo araw-araw. Sana ho maghintay-hintay lang tayo at hingin natin sa Poong May Kapal na makakabalik as soon as possible si Tatay Digong Duterte. Sana marimedyuhan na may balik ho, dahil sobrang tagal. Pinakamahabang paglilitis sa abot ng 8 taon, pinakamababa 2 taon. So walang sinong makakaalaga ni Tatay Diggs dahil sa kanyang edad, at may mga iniinom ng gamot, may mga iniindang na sakit mga kabalitaan. So yun, no? Manalangin lang ho tayo para ho sa kanyang kaligtasan, at ganun talaga. Tatanggapin ho natin yung mga pangyayari ngayon, pero hindi ibig sabihin na hayaan na lang ho natin na mangyari na naman ito sa ibang tao, mga kabalitaan. Gun agad, Balita. To God be the glory, Wawa! Chip chip! Peace out. Gun agad, Balita.